Sa kalaliman ng gabi, sumabog ang galit sa tahanan na unti-unting gumuguho. Si Linda napilit nagtatago ng lihim, habang sa kanyang sinapupunan, humihinga ang bunga ng kanyang pagkakasala. Habang si Arturo kinain ng selos at galit sa kaniyang nalaman. Sa init ng galit, naglaho ang pag-ibig. Sumabog ang lahat ng ingay at sigaw sa kanilang tahanan. Sa loob ng maliit na bahay, nagliparan ang bote. At kasunod ang malupit na sampal. Naglaho ang tiwala at bumagsak ang huling hibla ng pag-ibig. Habang nagdidilim ang paningin ni Arturo sa galit, kinuha niya ang isang matalim na itak, handa nang wasakin ang lahat. Sa takot, tumakbo si Linda, humahangos palabas ng bahay. Samantala, walang magawa ang mga kapitbahay kundi manood at makinig. Hanggang sa marating niya ang hangganan ng gubat, huminto ang kanyang mga paa, ngunit hindi dahil ligtas na siya, kundi dahil sumakit ang kanyang tiyan. Sa bawat hakbang niya, bumabagsak ang dugo sa lupa. Napaluhod siya habang ang langit ay kumikidlat na tila saksi sa trahedya. Panahon na. Ngunit ang gabing iyon, magiging simula ng isang sumpa. Hanggang sa isinilang niya ang sanggol. Pero wala nang hininga, isang malamig na katawan. Isang katahimikang mas malupit pa sa kamatayan. Ngunit bago tuluyang lamunin ng dilim ang bata, may gumapang mula sa likod ng mga puno, isang usok na kasing itim ng gabi. Pumasok ito sa tenga ng sanggol at sa isang iglap, kumilos ang katawan na wala ng buhay. Parang isang bagay na nagigising mula sa impyerno. Makalipas ang ilang araw, nakita siyang muli ang babaeng minsang nagmamakaawa para sa tulong. Ang kanyang paay walang sapin. Ngayon siya'y nakangiti at yakap-yakap ang isang sanggol na nakabalot sa tela. Ang baryo ay napahinto sa kanilang nakita. Isa-isa niyang ipinapakita ang bata sa mga kapitbahay. Isang amoy na hindi maikakaila, ang mabahong amoy ng pagkabulok. May isa sa kanila ang naglakas loob magsalita. Sinabi niya na ang bata ay wala ng buhay at nararapat lamang mailibing ng maayos. Sapagkat sa likod ng tela, nagkukubli ang sanggol at may malamig na balat. Ngunit sa halip na sumunod, lumalim ang ngiti ni Linda. Tumakbo siya palayo sa mga taga-baryo. Muling bumalik si Linda sa kanilang lumang bahay. Isang katok ang gumulat sa katahimikan.
Galit na binuksan ni Linda ang pinto at tumambad ang isang anino ng banal. Isang lokal na pari kasunod ang ilan sa mga taga-baryo. Sa sandaling iyon, parang nag-iba ang simoy ng hangin. Nagkatinginan ang mga tao at isang panginginig ang gumapang sa kanilang balat. Nang payagan niyang makapasok ang pare, mahaba ang katahimikan sa loob. Tanging mga bulong ng dasal ang saksi sa usapan na hindi nila marinig. Hanggang sa bumukas ang pinto, lumabas ang pare, hawak ang sanggol na binalot sa tela. Nanatiling nakatayo si Linda. Ngunit nang siya'y tumalikod, kumislap ang isang ngiti. Hapon na nang dalhin sa sementeryo ang sanggol, ang hangin ay mabigat, parang may dalang panganib. Tahimik ang lahat habang nagsisimula ang pari ng dasal. Isang uwak ang biglang dumapo sa patay na puno. Kasabay nito, biglang tumunog ang kampana ng simbahan. Napatingin ang lahat at kinilabutan. Biglang isang matinding kirot ang sumakal sa dibdib ng pare. Napaluhod siya, humahabol ng hininga. Sa kabilang dako, sa lumang bahay, nakaupo si Linda at tumatawa. Dahil alam niya, gutom ang kanyang anak. Gutom para sa laman. Samantala, tinulungan ng mga taga-baryo ang pari maglakad pabalik sa simbahan. Mahina ngunit mariing iniutos ng pari na bantayan nila ang kabaong. Nagmamadali ang mga taga-baryo pabalik sa sementeryo. Ngunit pagbalik nila, bukas na ang kabaong. Wala na ang bangkay. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Mula ito sa simbahan. Dahan-dahan silang pumasok para tignan ang pare. At ang katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa ingay. Ang pare wala ng buhay at sa kanyang leeg, 2 bakas ng matalim na kagat. Sa katahimikan ng gabi, muling bumalik ang mga taga-baryo sa lumang bahay ni Linda. Ang dilim ng paligid ay napupunit lamang ng liwanag ng mga dala nilang sulo. Shhh! Sa loob naroon si Linda, pinapatahimik ang mga taga-baryo. Dahil natutulog daw ang kanyang anak. Nagkatinginan ang mga lalaki, tila ba hindi makapaniwala sa ginagawa ni Linda. Sa pilitan nilang hinablot si Linda at itinulak sa lupa. Biglang isang iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw. Nagkatinginan ng 2 lalaki sa labas. At ang isa sa kanila ay marahang lumapit. Ngunit pagangat ng kumon, isang kilabot na tanawin ang sumalubong. Ang sanggol ay unti-unting nagbabago ang anyo. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Habang kumakapit ang lalaki sa kaniyang leeg, nginangat-ngat ito ng halimaw. Pagsilip ng ibang taga-baryo. Tumambad ang kasama nila nasa sahig, duguan at humihingi ng tulong. At nakita nila ang anak ni Linda, ang tiyanak. Tumalon ito sa isa pang taga-baryo. At sa bawat sigaw, lalong lumalakas ang apoy na kumakain sa kubo. Takot na takot ang lahat. Ngunit si Linda, nakaupo lamang, nakangiti, tila ba tuwang-tuwa sa bawat halakhak ng halimaw.
Isa sa mga lalaki nanginginig sa galit habang itinuturo si Linda. Biglang sumalakay ang tiyanak. Bumaon ang matutulis na pangil sa leeg ng lalaki. Lalo namang nag-uumapaw ang ligaya sa mga mata ni Linda. Sa bawat patak ng dugo, alam niyang busog at lalong lumalakas ang kanyang anak. Isang lalaki ang kumuha ng matulis na kawayan at inihagis ito patungo sa tiyanak. Ngunit sa isang iglap, tumayo si Linda upang sagipin ang kanyang anak. Sa halip na halimaw, siya ang tumanggap ng sibat at tumusok ito sa kaniyang tiyan. Nagalit ang tiyanak at isa-isa niyang pinaslang ang mga taga-baryo. Ang apoy, parang impyerno, sumasalamin sa karahasan ng gabing iyon. Paglipas ng ilang sandali, nakahandusay si Linda at duguan. Gumagapang ang tiyanak papalapit sa kaniya. Mula sa halimaw, muling lumitaw ang inosenteng anyo ng isang sanggol. At sa huling sandali, namataan ni Linda ang mukha ng kaniyang anak. Sa tabi niya, umiyak ang sanggol hindi dahil sa nagugutom, kundi dahil sa pagkamatay ng nag-iisang taong nagmamahal sa kaniya. Habang sumisikat ang araw, pumasok ang mga tanod sa baryo para rumesponde sa nabalitaang sakuna. Pero ang sumalubong sa kanila ay katahimikan na parang naputol ang hininga ng buong lugar. Sa gitna ng baryo, bumungad ang tanawin na hindi mailalarawan ng kahit anong salita. At bawat sulok ay may nakahandusay na katawan. Tanging mga mukhang nakadilat at naninigas sa matinding takot. Sinuyod ang buong baryo at hinanap ng mga tanod ang sinumang maaaring nakaligtas. Hanggang sa makarinig siya ng mahinang iyak. Sinundan nila ang tunog ng pag-iyak. Hanggang mapadpad sila sa gitna ng kagubatan. At doon nakita nila ang isang sanggol. Ngunit malinaw na hindi dapat iwan ang sanggol sa lugar ng kamatayan. Dinala nila ang sanggol sa isang matandang ampunan na pinapatakbo ng mga madre. Pinangalanan nila ang bata na Gabriel at inalagaan ito ng buong puso. Tahimik si Gabriel, sobrang tahimik, hindi umiiyak. Nakatingin lamang sa mga tao. Matagal, masyadong matagal.
Paglipas ng mga araw, ang ibang mga bata ay umiiwas sa kanyang kuna. Sa pagdaan ng mga araw, ang mga bata sa ampunan ay nagiging matamlay. Parang nawawalan ng gana at hindi makatulog ang mga bata. Para bang may aninong dumadalaw tuwing gabi. Kasabay nito, may kakaibang nangyayari sa paligid. Mga maliliit na hayop ang natatagpuang walang buhay. Nagsimulang mabahala ang mga madre. Isang gabing malakas ang bagyo, nawala ng kuryente ang buong ampunan. Habang sinusuri ng mga madre ang mga silid, biglang napansin ng madre na wala sa kuna ang sanggol. Ang pasilyo ay nilamon ng dilim. Tanging patak ng ulan at tibok ng dibdib ang kaniyang gabay. Subalit kahit takot ang umuukit sa dibdib, lumakad siya ng marahan, maingat at may dasal. Hanggang sa sulok ng dilim, isang mahinang halakhak ang sumingit. At mula sa anino, gumapang ang sanggol. Dali-dali niyang kinarga ang sanggol. Mabilis, mariin, halos kumakapit ang kamay para maibalik ito kaagad sa kaniyang kuna. Kinabukasan sa ampunan, ay sabay-sabay na kumakain ang mga bata ng almusal. Habang naglalakad ang isang madre, bit-bit ang iba pang pagkain. Ngunit sa isang saglit, bumitaw ang kaniyang kamay. Kasabay ng pagbagsak ng kaniyang puso sa tanawing di inaasahan. Ang isa nilang kasamahan, nakahandusay at may kagat sa liig. Agad silang tumawag upang kunin ang bangkay at bigyang dangal ang huling sandali. At nang magsara ang pinto ng opisina ng mga madre, ang lugar ay napuno ng takot na hindi nila mabigkas. Nagpulong sila, nag-iisip ng mga plano dahil hindi na ito simpleng pangamba sa kanilang ampunan. Kinagabihan, inihatid nila ang mga bata sa isang ligtas na silid. Tinakpan ng dasal ang bawat pintuan at iniwan ang sanggol upang masuri sa dilim ng gabing iyon. Isang gabing puno ng kaba. Isang misyon na hinulma ng pananampalataya at pangamba. Pagpasok nila sa silid, ang katahimikan ay tila may sariling hininga. At gaya ng kinatatakutan nila, wala na naman sa kuna ang sanggol. Hinagilap nila ang silid sa ilalim ng mga higaan. Sa bawat sulok na maaaring pagtaguan,
ngunit walang kahit anong bakas. Hanggang sa mapansin nila ang dugo sa sahig, tila patak ng isang lihim na umaapaw. Dahan-dahan na lumapit ang isang madre nang may biglang tumulo sa kaniyang noo. Sumunggab ito sa madre, pero hindi na ito ang sanggol. Ang anyo nito'y pinilipit ng dilim at ang mga matay nag-aapoy. Sabay-sabay ibinuhos ng mga madre ang panalangin. At sa bawat dasal, ang halimaw ay napapaatras. Hanggang sa isang biglang iyak ang pumunit sa silid. Muli itong naging sanggol, para bang nakawala sa gapos ng isang sumpa. Maingat ngunit mabilis nilang kinuha ang bata. Niyakap na parang huling pag-asa. At sa gabing iyon, dadalhin nila ang sanggol sa simbahan para mabigyan ito ng binyag. Muling naging halimaw ang sanggol at tuluyan itong tumakas. Samantala, agad nilang nilapatan ng paunang lunas ang sugatang madre. Sa gitna ng kaguluhan at pangamba, humingi sila ng tulong sa kapulisan. Umaasang hindi na madadagdagan ang biktima ngayong gabi. At nang gabing iyon, nagsama ang mga madre at ang mga pulis. Sa tahimik na paghahanap sa nilalang na gumising sa takot ng buong ampunan, sinuyod nila ang buong kagubatan hanggang sa may makita silang dugo sa isang halaman. Dahan-dahang pumasok ang isang pulis. Muntik na itong barilin ng pulis para iligtas ang kasamahan. Pero pinigilan siya ng mga madre. Alam nila walang bisa ang bala sa nilalang na iyon. Ang tanging sandata nila ay banal na tubig. Binyag ng liwanag laban sa sumpa ng dilim. Itinapon ito ng madre sa tiyanak. At nakita nilang lahat ang mabilis na pagliyab ng epekto. Parang sinusunog ang mismong kadiliman na nakakapit sa katawan ng sanggol. Umagos ang sigaw ng sumpa habang gumapang ang nilalang palayo. Dahan-dahang sinundan ng mga pulis at mga madre ang halimaw. Habang unti-unting naglalaho ang anyo ng halimaw, hanggang sa harap nila, muling naging sanggol ang tiyanak. At sa pinakamadamdaming sandali, ang sanggol bagamat nanghihina na. Dahan-dahan itong gumapang, papunta sa bangkay ng kaniyang ina na naiwang nakahimlay sa gitna ng kagubatan, tila huling pagnanais na mayakap ng isang ina. Ngayon, ang mag-ina ay nabigyan na ng payapang libingan. Ang katawan ng sanggol sa wakas ay makakapahinga na sa katahimikan. Ang katahimikan na hindi niya naranasan noong isinilang siya.